Agad Balita. Right, magandang buhay. Nagbabalik po tayo mga kabaitan dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. So hindi na tayo magtatagal mga kabaitan. Wala na akong edit ito. Diretso na tayo sa ating paksa mga kabaitan dahil nga po sa panahon ito at sa mga nakaraang araw ay grabe ho, napakainit ho yung mga usaping kickbacks, pagnanakaw, kotong, ano pa bang mga itatawag ho natin dyan mga kabaitaan, pangungulimbat mga kabaitan at kung ano pananakot. Lahat-lahat na ho, napakadaming problema ho at nadadamay ho yung ilang mga kontraktor dahil nga po mga kabaitan dahil sa hiraman ho ng lisensya. Anyways, dito ho tayo sa balita mga kabalitaan ng GMA Integrated News na kung saan naka-full alert ho ngayon mga kabaitan ang pulisya simula ho bukas, no? Bago ho ang mga sinasabi ho nating malakihang kilos sa protesta. Kasi nga po sa September 21 ay itinakda ho yung malawakang pagtitipon. At mamaya, i-recap po natin itong si Manong Chavit Singson na siya po ay maraming pambubulgar or pambubuking ho laban ho dito kay Bonget mga kabalitaan. Mahigit 50,000 pulis na nagbabantay sa buong bansa bago ang mga malakihang kilos protesta sa Linggo sa EDSA, Luneta at mga liwasan sa ilang probinsya. Ang paghahanda sa mga rally, tinutukan ni Oscar Oida. Palaki ng palaki ang mga protesta kontra katiwalian. Servisyo sa tao! Gawing negosyo! Simula nang pumutok ang mga aligasyon kaugnay ng mga hindi maayos o hindi na ipatay yung flood control projects. Pinakahuli ang pagsugod ng mga estudyante at magsasaka kanina sa DPWH 1st District Engineering Office. Mga scholar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Maraming salamat! Pero inaasahang pinakamalaki ang mga pagkilo sa Linggo, September 21. Kabilang ang trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Para maging maayos, nagkasa kanina ng walkthrough ang Quezon City Police kasama ang mga organizer. Kabilang ang pupwestuhan ng entablado at mga dadalo na tinatayang aabot ng 50,000. Peaceful protest ang gagawin po natin. Wala po tayong itotolerate na anumang karahasan. Tsaka yung wala po tayong panawagan na regime change sa labas ng saligang batas. Ang mahalaga po ay maihayag po natin yung galit natin tungkol sa lahat ng mga anomalya sa ating infrastructure projects. Bagaman naka-standby ang pulis Quezon City, may 500 marshals ding itatalaga ang mga organizer para manduhan ang dadalo sa pagtitipon. Ang kapulisan po, naka-standby sila just in case of any disturbance. Ang hindi po mahawakan ng mga marshal, kung hindi kaya, ay tatawagin na yung assistance ng pulis. Inaasahang sisimula ng protesta alas 9 ng umaga sa People Power Monument. At pepwesto ang mga dadalo sa kahabaan ng White Plains Avenue patungo sa kanto nito at EDSA. Walang balak na sakupin ang mismong EDSA. As early as 3 o'clock, etong lane ng White Plains Avenue na patungong EDSA, isasara na. Gagawing zipper lane. Magiging zipper lane na yung kabilang lane, yung nasa sa side ng Corinthian. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, magtitipon sa EDSA Shrine at DLSU Green Hills ang iba pang lalahok sa kilos protesta. At alauna naman sila magmamarcha patungo sa People Power Monument. Napagkasunduan nga ng organizers na wala pong political personalities ang magsasalita sa program. Ang mananaig na boses ay yung boses ng taong bayan na mismong nakaranas ng pagdurusa dahil sa mga floods na naganap. Tsaka pati yung mga ibang mga kakulangan sa batayang serbisyo dahil sa pera na napupunta sa korupsyon. So yun po yung boses na mananaig. Tinatayang magtatapos ang programa ng alas 5 ng hapon. May kasabay na billion peso march naman sa Luneta ang iba't ibang militanteng grupo, kabilang ang ilang balak magtungo sa Menjola sa hapon. May mga kasabay ring pagtitipon sa Plaza Independencia sa Cebu City, marcha mula Haro Plaza hanggang Kapitolyo sa Iloilo City, at rally sa Public Plaza sa Bacolod City. May hiwalay ring pagtitipon sa Freedom Park sa Davao City ang mga Makaduterte, pero prayer rally para ipagdasal ang dating Pangulo. Ayun po mga kabaitan, organisado na ho pala itong rally ng iba't ibang militante, organization at individual ho, lalo na ho yung mga Gen Z
na kailangan ho talagang dumalo ho dito mga kabataan para ipakita ho natin yung lakas o puwersa ho ang ng tinig ho ng taong bayan, lalo na po mga kabalitaan, itong ating mga kabataan na ayon pa ni Jose Rizal ay siyang pag-asa ho ng ating bayan. So, nakakatakot ho dito mga kabalitaan, baka humantong ho ito sa sinasabi ho nating nangyaring kaguluhan dyan sa Nepal na umabot lamang ho ng kulang-kulang 24 oras or 48 hours, parang 2 araw lang yata to yun mga kabalitaan na nagkakaroon ho sila ng kaguluhan, and then after noon ay ayun na po, napalitan na ho yung kanilang Prime Minister at kawawa nga lang po ay bugbog sarado yung First Lady at yung kanilang Prime Minister mga kabalitaan. At marami hong mga DDS na dadalo ho dyan mga kabalitaan at hindi naman ho natin, wala naman tayong sinasabi na manggulo ho sila dahil yung layunin lamang ho ay maglabas lamang ho ng kanilang mga sentimento. At mamaya nga po mga kabalitaan, i-recap po natin to, ulitin ko pong sasabihin ang mga binanggit dito at panawagan ni Manong Chavit Singson dahil ayon pa sa kanya, hindi na daw solido ho ang Ilocos daw para kay Bonget mga kabalitaan. At napakasinungaling, ulianin na daw, parang nagkaroon daw ng ano ba yung term sinasabi niyang ulianin mga kabalitaan? Parang may dementia. Ano ba yung term na ginamit na doon? Pero anyways, bago tayo pupunta doon mga kabalitaan, dito muna tayo kay Saldico. Ito yung pinaka number 2 ho na mastermind sa pangungulimbat sa pera ni Juan. Kasi nga po, number 2, dahil hindi ho ito gagalaw, hindi ho ito kikilos pag walang utuso ni Tambuaya mga kabalitaan. Yung pagbaba sa pwesto ni Tambuaya, bibigwasan muna natin to mga kabalitaan, itong si Tambuaya, nakakaya ho. Ayon pa sa kanyang anak, yung pinapakain daw ng kanyang mga magulang sa kanila ay malinis dahil may negosyo daw sila mga kabalitaan. Sabihin natin, nagninegosyo kayo, ba't nakakabili ho yung ama yung Tambuaya ng 2 sasakyang panghimpapawid na kung saan ay bilyon or milyon hong halaga, US dolyares pa yan, hindi Philippine money mga kabalitaan or Philippine currency. So ngayon po, bumaba lang ho itong si Tambuaya dahil po mga kabalitaan, unang-una gusto ho nila sigurong sa tingin nila ay uhupa ho yung init ng taong bayan, nagkamali ho sila doon. Dahil kahit ano pang gagawin ho nila mga kabalitaan na mga diskarte ho dyan, hindi na ho magpapauto ang taong bayan, lalo na ho yung mga Gen Z kay Bungit at sa administrasyong ito. Dahil lalo na ho yung mga taga-suporta ng DDS or ni Tatay Digong, dahil nabudol na ho sila ayon pa ni VP Sara Duterte. Ngayon, bubuduli na naman ho sa kanilang diskarte. At itong pagbaba ni Martin Romualdez Tambuaya mga kabalitaan, malamang, at sinabi ko talaga dito sa unang nung nakaraan pa nating vlog na ito ay pinapababaho ni Bungit dahil natatakot rin si Bungit dito mga kabalitaan na madamay ho siya. Pero ayon pa sa mga eksperto na itong pagpapalit ho ay isang palit ulo lamang ho ito, yung katawan ay kay Tamba pa rin ho. Dahil yung pumalit na si Congressman D ay ayon pa best friend daw di umano ito ni Tambuaya. So malamang ho mga kabaitaan, nagbait-baitan lang ho ito ngayon dahil kumakalat sa social media, mabait daw ito. Well, titignan ho natin. Siguro mabait naman ho ito dahil nga nung iniwalayan daw may chismis na ayon pa ni Derek Yap na may chismis ho siya na itong si Congressman D, ang bagong Speaker of the House, ay nanikluhod, no? Nanikluhod mga kabaitaan. Tama po ba yung term na nanikluhod mga kabaitaan sa kanyang asawa? Yun po, nanikluhod mga kabaitaan. Dahil hiniwalayan di umano ho ito. Kaya sobrang bait daw. Okay. Anyways, so ngayon po, itong si Saldico ay papauwiin na daw nito ni Congressman D, ni Speaker D mga kabalitaan. Talagang hindi na ho tama ito mga kapitan dahil sila po ngayon dyan sa kanilang lugar sa Isabela, ayon pa sa mga netizen, sila daw ay the King of Dynasty mga kabalitaan.
Ha? So, ito, malamang ho, nakakatakot ho itong pag-uwi ni Saldico. Marami hong kakabahan ho dito dahil pag ito ay naipit mga kabalitaan, ay maliligo na rin ho ito talaga ng tuluyan. Basang-basa na ho siya ngayon eh. Maligo na lang ho siya. Ibig sabihin ho natin, ay kakanta niya na kung sino talaga yung mastermind na nagpaplano hong nakawin yung pera mula sa kaba ng ating gobyerno. Dahil ayon pa ni VP Sara Duterte, na pag nanalo daw sila, babawiin ni Tambuaya ang kwarta niyang ginasta. Ibig sabihin nun, akalin niya sa negosyo ay ito na ho pala ang mga kabaitaan. Kaya dinadaan sa AX malamang, malaki ho yung pondo ni Asidre. Yung mga mayayabang dyan si Abante, itong si Kangkong mga kabaitaan na laging gumaganon yung pisngi, yung nguso. At itong si Bonjing Suarez, lalo na itong si Ortegang damulag mga kabalitaan. Sana ba yung yabang nyo? Sabi nyo, sulit ho kayo dyan. Hindi bababa sa pwesto itong si Tambuaya, yung amo nyo. Sobrang linta, klarong-klarong linta na ho kayo dyan kay Tambuaya. Anyway, dito tayo muna sa report ng GMA Integrated News. Balik ko tayo dahil nga po si Representative Saldico ay binawian daw ng travel clearance at ito ay pinapauwi na ho sa loob ng 10 araw. Ito ay ayon pa sa kanilang nakalap na impormasyon mga kabalitaan. Pinayagan ng Senado na lumabas para mangalap ng mga ebidensya si dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na idinawit sa kickback at budget insertions sa flood control projects hindi palusot ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Habang ang nadadawit ding si Congressman Zaldico pinauuwi na sa loob ng 10 araw. May report si Darlene Kai. Sa pag-usad ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control project, isa sa mga hinahanap si Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget, siya raw ang pasimuno ng mga singit sa budget para mapondohan ang mga proyekto. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. The Speaker of the House of Representatives. Sa bagong liderato ng Kamara, unang utos ni ngayoy House Speaker Boji D, pinapawalang bisa na niya at binabawi ang travel clearance ni Ko. May 10 araw lang siya para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan na raw tugunan agad ang mga issue. Kung hindi, mahaharap siya sa disciplinary action at mga legal na hakbang. Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega, may paraan naman daw para sumagot sa issue si Ko. He can answer and he can make a statement by social media, Zoom, or a statement. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy namin hinihingan ng pahayag si Ko. Puna naman ni Vice President Sara Duterte. Pero comment muna tayo dito mga kabalitaan. Itong sinabi ho ni Damulag Ortega mga kabalitaan, itong sinasabi niya dito na pwede naman may paraan naman sumagot ditong si Saldico. Ano bang ibig sabihin niya nito? Ayaw niya rin ba papauwiin ho ito? Kasi parang binibigyan niya pa ng chance na ito ay hindi ho makakauwi dahil pwede naman mag-join sa isang Zoom meeting or pagdinig mga kabaitaan sa pamamagitan ho ng Zoom. Hindi niyo nga pinayagan itong si dating Congressman Hernie Teves na dadalo sa isang meeting sa pamamagitan ho ng Zoom dahil ito ay bawal at wala daw ito sa inyong rules. Ba't ngayon? Parang may pinapaboran pa itong si Damulag Ortega mga kabalitaan. Ito makikita ho natin dito na isa na rin ho ito mga kabaitaan ang nangangatog na ngayon. At hindi na ho nakakatulog itong si Damulag Ortega dahil nga po siya ay alam naman ho natin na sila ho diyang magkakasama, mag-best friend ho sa kanilang kabulastugan mga kabalitaan. Bakit ngayon lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos? Gayong noong 1 taon pa raw niya sinabing may hokus-pokus sa budget.
Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Hirit pa ng bise, bakit hindi magawang dukutin ang opisina ng Pangulo Siko para maiuwi? Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nang wala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Buwelta sa kanya ng Malacanang. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing. Bubo talaga itong bayan to. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Talagang napakabobo itong si Awaw Castro, mga kabataan. Mahina yung comprehension nito. Yung ibig sabihin dito ni VP Sara Duterte ipakidnap, kumbaga papauwiin ho. Sa kanya yung pagkakaintindi, literal ho, mga kabataan eh. Yun, natandaan niyo po ba yung sinabi ni VP Sara na magpinsan ho sila nitong yung isang Castrong nakulong ho at kaanibo ng NPA. Sino ba yun? Si Franz Castro. Sabi niya daw na fake news daw itong si Inday Sara. Ang ibig sabihin ng ipapakidnap, isumbong ho doon sa gobyerno ng Amerika. May ICE naman ho tayo. Pwede naman mag-request sila doon na ipapauwi dahil ito ay naghaharap po sa isang malaking skandalo, malaking anomalya ho, kasong pagnanakaw sa pera ng kaban ng ating gobyerno. Ay ganun ho yung ibig sabihin ni Sara Duterte. Papauwi no, ipapakidnap, kumbaga ganun ho. Hindi ho yun illegal yung ibig sabihin ni Sara Duterte. Sadyang itong abogada pa naman itong tinuring, mga kabalitaan. Pero napakahinaw yung comprehension nito. Parang naging bobo na tuloy ito. Naging tanga na rin ho ito, mga kabaitaan. At parang hindi niya alam kung ano yung kanyang isasagot ho sa mga katanungan. Dahil itong si Sara Duterte, may pagkatatay digong dito magsalita eh. Tayo mga Bisaya, mga kabaitaan, pag nagsalita ho tayo, may mga pabulak tayong sinasabi dyan eh. Para gumanda ho yung usapin. O sa kanya, literal ho, talagang ipapakidnap itong si Saldi Dracula ko, mga kabalitaan. Pa niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. Tingnan niyo po, sinisisi niya kasi nga parang sinasabi niya dito na wala silang pagkakaiba dito ni Zaldico. Si Inday Sara Duterte kahit umaalis ho yun ng bansa, bumalik rin ho yan ng Pilipinas, hindi nagtatago ho yan, wala ho yan sa bukabularyo ho ng mga Duterte na magtatago pag may akusasyon. Kung may kaso, edi kasuhan nyo, kung may waran, edi ihulihin nyo. Andiyan naman ho yan, nakikita nyo naman ho si Inday Sara Duterte dyan sa pwesto niya, sa opisina ho niya. Ano bang pagkakapareha ho sa sitwasyon ni Zaldico? Si Zaldico ay panay akusasyon ni Sara Duterte na magnanakaw daw dahil sa loob ng 11 araw, ginasta lang daw itong 125 million pesos na confidential funds. Pero itong si Zaldico, hindi niya ho mabira-bira na bilyon-bilyon ang ninanakaw. Talagang sila po ay, kung bibirahin ho nila ito, makabitan yung sarili ho nilang tauhan, ay talagang magkakagulo ho dyan sila at takot ho silang birahin itong si Zaldico dahil alam ho sa panigo nila na masasangkot ho talaga dito si Bongit, mga kabalitaan. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. Sa Senado, so hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na? Please, continue. Gagalit ka na naman. Iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na hindi pa safe sa issue ng flood control kickbacks sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva.
Hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Senator Joel naman 600 million. Sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Ani Lacson, tugma kasi sa nasa 2025 national budget ang 355 million pesos insertions na umano'y ibinaba ni Senator Estrada para sa 7 flood control projects sa Bulacan. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa anomalya at umaasaan niya ng patas at makatarungang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang 600 million pesos na ayon kay Hernandez ay insertion ni Senator Villanueva, nakita ni Senator Sherwin Gatchalian na nasa unprogrammed appropriations ng 2023 budget. Ibig sabihin, wala pang nakalaang pondo at walang detalye sa simula. Kung may babangga ang pondo o kita ay maaari na itong gamitin, pero dapat sa mahahalagang gastusin lang ng gobyerno. Yung kay Senator Joel, totoo yung nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Sabi ni Villanueva, wala siyang kapangyarihan sa unprogrammed funds at hindi siya ang nagpasok ng proyekto roon. Walaan niya siyang kinalaman sa flood control projects at hindi siya nakatanggap ng kickback. Sabi ni Lacson, may kailangan pang patunayan si Hernandez, kaya naman pinayagan siyang makalabas bukas. So ayun po mga kabaitaan, tayo po ay duda ho tayo kay Hernandez dahil pa iba ho yung kanyang statement ho dito at marami ho siyang mga hindi hindi ho nagsasabi ng katotohanan. Ayon na lang ho kay sino ba yun yung medyo matanda yung Sims na na contractor. Diba? O sabi niya ho dito na hindi niya daw nakausap itong yung babae, yung nagmamay-ari. At dinideny niya daw ito mga kabaitaan na hindi daw niya bibigyan ng proyekto ito kung hindi daw magpapahiram ng lisensya. So dinideny ho nila una, tapos bandang huli inamin ho nito ni Hernandez, pero una dininay ho ito ni Mendoza mga kabaitan. So marami hong mga anggulo na sila ay karamihan ho sa kanilang mga sinasabi dito ay para sa akin kaduda-duda, no? Parang walang kredibilidad ho itong mamang ito mga kabalitaan. At ito naman hong sa kaso ni Senador Villanueva at ni Senador Jinggoy Estrada mga kabalitaan, at tayo ay umaasa na magiging patas ho yung magiging resulta sa investigasyon nitong bagong upong chairman ho ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson mga kabalitaan. Kung matatandaan ho natin mga kabalitaan, nung sumabog na ho itong pangalan ni Diskaya, nagkumanta na ho, na dinamay na ho nila itong mga tunglisista mga kabalitaan, ay naku po, kinabukasan nagkaroon na ho ng kudita mga kabaitan, parang natakot na ho dito si Bungit. So speaking of pinayagang umalis ho itong lumabas sa kulungan ho dyan sa Senado, itong si Hernandez, dahil nga po mga kabaitan sa panahon sa puntong iyon ay sinauli niya ho yung isang sasakyang GMC na nagkakalaga ho na, kung hindi ako nagkamali, may mahigit kumulang 30 million pesos or 40 million pesos mga kabaitan. Ito po yung video clip na lumabas si Hernandez at isinauli ho sa gobyerno yung kanyang sasakyan ho dito mga kabalitaan. Ito sa US, common lang ho itong sasakyan na ito mga kabaitan. Pero pag sa ating bansa ho, ay kung titignan mo, wow! Lagang bonggang-bongga mga kabaitan. Maganda na tignan. Anyway, papakita lang ho natin yung clip na ito. Hanggang dito na lang ho tayo mga kabalitan. Dahil bibigyan ho natin muna ng oras itong si Manong Chavit, dahil nga po talagang ang mga ho natin, mga kababayan, yung mga, lalo na ho yung mga vlogger, mga kabalitaan, ay mistula bagang nagulat ho sa pasabog nitong si Manong Chavit mga kabalitaan. Dahil nga po sa press conference kamakailan lang ay sinabi niya ho dito na kaya ho pinalitan yung leader or chairperson ng Blue Ribbon Committee, kaya nagkakudita ho doon dahil natakot si Bungit na madamay. Alam niyo po ba yung kanyang pasabog ho dito? Kung sa hindi pa po nakakaalam o nakakapanood sa press ko na ito mga kabaitaan, si Bungit pala, itong mga Diskaya ay kanila hong kontraktor dyan sa 1st District ng Ilocos Norte.
At sinabi ho dito ni Manong Chavit na hindi na ho solido ang mga Ilocano ho kay bungit dyan sa Ilocos Sur and Ilocos Norte, mga kabalitaan. Si Manong Chavit nasa bahagi ho siya ng Ilocos Sur at Ilocos Norte naman ho, mga kabalitaan, itong mga Marcos o itong si mga pamilya ho ni Bonget, mga kabalitaan. At siya po ay nanawagan ho dito sa mga kabataang Gen Z ho na kung saan kailangan ho kayo ay maglabas na ho ng sama ng loob, ipakita ho natin, hindi na tayo papasok sa pag-aaral hanggat hindi ho sila bababa dyan sa pwesto, papalitan ho para magkaroon na ho yata, parang naamoy ko na, mga kabalitaan, na may bago hong upong presidente ho sa ating bansa matapos ho itong gaganaping malawakang rally ho sa buong kapuluan. Sabihin ko na, sa buong kapuluan, mga kabitan, para lamang ho kakalabanin itong tinatawag nating mga buwaya dyan, mga kabalitaan, sa Kamara. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan mga iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpuprotesta. Ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control flood control is concerned. Dahil di lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Dave Season, matino po yun. Kaya nakikiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo.
Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pa imbestigahan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aanduhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pupunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano ninyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami magpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Yun mo.
moderator. Sino muna? Okay, so magkukomento tayo dito mga kabalita, no? Patungkol ho sa sinasabi ho dito ni Manong Chavit na nanawagan ho siya sa mga Gen Z, mga estudyante na hindi ho papasok sa paaralan at lalo na yung mga anak ng mga militar na papayagan ho ito para ho magkaroon ho ito ng solusyon at bababa bago babalik sa paaralan o bago magpapasok ng paaralan, kailangan ho mapalayas na ho itong mga magnanakaw na mga korap na opisyalis mga kabalitaan. Alam niyo po, delikado ho pag si Manong Chavit mga kabalitaan ang magsalita na ho dito dahil sa history ho ay itong si Manong Chavit may resibo na ho ito. Kung matatandaan niyo po itong si dating President yung ama niya si Joseph Ejercito Estrada na siya po ang whistleblower na nagkakasino, nagdadala ng pera daw sa kanyang nagdadala ng pera papunta doon kay Estrada hanggang lumaki na ho yung investigasyon at di doon ho, no? Hindi naman ho siya na napatalsik bilang presidente. Ito po ay kumbaga hindi ho siya kumbaga nag-resign lang ho ito dahil nga po mga kabaitan sa sobrang dami na ho yung taong sumigaw na nag-resign kasi hindi ho siya na-impeach dito nung panahong iyon mga kabalitaan. At resibo na rin ho yun pag si Manong Chavit ang nagsasalita, talaga ang kumbaga may resulta ho talaga, may mangyayari ho nga hindi maganda ho dito mga kabaitan. Ito ang dapat bantayan ni Bongit. Dahil ayon pa dito na hindi na ho solido ang Ilocos, ang Norte at ang Sur na susuporta ho kay Bongit mga kabaitan dahil nga po sa mga pangyayari ho ngayon na nakawan ho sa kaba ng ating gobyerno. At marami pa pong nagawa ho itong sa kasaysayan ng ating bansa. Itong si Manong Chavit Singson mga kabaitan. Negosyante rin ho ito at hindi siya takot dito mga kabaitan na kung saan po ay kung siya po ay babalikan dahil nga po ay nagsalita ho siya laban sa gobyerno ho natin, sa administrasyon ho natin, ay handa ho siyang humarap na kung may mag-iimbestiga ho dito sa kanya mga kabalitaan. Very quickly, Governor, we pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din. Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars. I-stop yung remittances sa mga OFW. It could be more. Pwede daw i-stop yung remittances sa mga OFW as a form of protest. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nilang ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon. Sheena Corno from SMI News in Tapo, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng controversial na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin niyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Ano siya, susunod din sa naglagay sa kanya dyan. 10 beses mo palitan, speaker, ganun pa rin.
Palitan natin lahat ng korap na opisyal. Sir, so ibig sabihin useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Thanks ka very much sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Eddie Marinihan. Anyway, tanong ko po ito, kasi kausap ko si Mayor Magaling kayo ng Naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction ko sa comment ni Mayor Magaling? Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan na tao? I mean, parang it's either pro Duterte ka or pro Marcos. Meron bang nasa gitna? Meron bang para sa bayan? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin ang mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chabi. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Navida po from Boulevard. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Eh sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor, yung pinsan nila, Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila, bago mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsambu niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baliwala doon, totoo pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang ako. Alzheimer pala yun, mga kabalita. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, Manong, nagpapagod ka raw, sabi sa akin. Totoo ka. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi ko kanina. Sinabi mo na eh.
Naiinis siguro ito reporter dito. Ito pabiro lang ito mga kabataan ni Manong Chavez. Sa mga binibitiwan yung salita ko ngayon. Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narpacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narpacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako, 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil Future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So kaya ako nga peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Go. Good afternoon, ma'am. Ng Filipino Bureau. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi niya na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tapuyan? Can you name names? Marami po kontraktor, pero kinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Discayas. Yun. Mayor din palang contractor doon. Lahat at lalo na po sa inyo, Governor Chavez Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tungkol lang po doon sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo
dahil dun sa binanggit na po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman din sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Kaya siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa. Dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad na po ng 250 na congressman na pumirma. Imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon the instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Kasama siya pala. Talaga si Manong Chavez, no? Good afternoon, si Manalo from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitaan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang nagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pamunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano din po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So, yun ang future nila. So, sila ang bahala. Kung ayaw nila, sila maapektuhan. Kung kung hindi hinto itong korupsyon, sila apektado. Wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon, magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Correct. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Sinabi mo pa. Anong laban natin yan? Ako nga, bago ako magsalita, may mga nag-attack na. Attack dog ang tawag ko yan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nanganggulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Ano? Kung involved ba daw sa corruption si BBM because of the corruption na sinabi niya? Sinabi mo eh. Sing na tao! Ano na kanina yan? Sing na! Sir, magandang hapon. Pagkakita po ng JTBC Bumblebee. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan,
dahil pinaglalaban nilang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga estudyante. Sa politika, sir, may nakita naman namin na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir. Saan ba? Sa dito sa politika, pero nakikita ang politiko na bumaba sa pwesto because of corruption. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Okay. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapatuloy sila sa... Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang nagpapakamatay dito sa Pilipinas eh. Alas yung dila ni Manong Chapit. Maganda nga po ETA na 98.3 FM. Go! Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos ho ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan ho dadalhin nun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICI. ICI, itong ano? Oh. Pampang ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Babe Simpson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Kaya ko nang sabi ko, nandun na ko sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktik para malisama ko yung usapin? Well, ang nakita ko naman ang video, hinuli si former president. Wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest. Pahuli mo yung tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpile ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Eko, bakuhuin ang bulumihanan. Lahat mo nang tinuturo itong si Congressman Romualdez. At ito po si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, go? Pinsan ng presidente yan. Ang alam ko, si Saldico, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yun. Salamat po. Hi, Sir. Dea Lear po from Graduate Witness. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ang pakas na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak niyo? Sino? Ang dahilan ba kung ba't hindi nyo sinusuportan si BBM because hindi binigyan ng pwesto yung anak niya sa PCSO? Mabuti, tinanong mo yan. Nung makatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako.
I will call them, but I will use your name because you're the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung ni BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman lang ako isang mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun, ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkaila yan. Ang daming tao sa meeting. So, sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano, no? May tampo po daw kayo kay BBM. Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mga insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bagong labas lang. Sa presidential table, binention niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayun sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Nagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi na ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, puro sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Director lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Ba't ako galit? Ba't ako naiinis sa kanya ngayon? Noong pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Wag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China?
China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang, sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. He should stay neutral. Bakit kumampi ka agad? Di pinapahamak tayo, naghahabon pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Ano? Pupunta daw kayo sa September 21. Pupunta po ba daw? Sa? September 21 yung rally. Hindi, dahil ba nagpaparally yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Magandang hapon po, Elijah Gonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Luis Chavot Simpson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor. Yes. For context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakobra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Simpson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw, nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! Eh, wala pang isang taon na nasa billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan. Inaamin ko, sa amin yan, tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero, pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. Balikan ko lang po yung yung mention din na ng mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kung baga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Nahaluan ba yung layunin natin ng hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na kakawawa ang mga kabataan pagkaganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat university, mga colleges, magbalitaan. Then once and for all, makita-kita na lang sila, suportahan natin sila. Dahil kinabukasin nila ito. Sir, pero tingin kasi sa kanilang hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Alala na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Governor, two questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi niyo at may papayo niyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang ipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasinungalingan yan.
Wala nang solid north dahil nakikita, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko, ayaw ko dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko, isang babae, tumakbong mayor, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Pinayagan ko na yung mga kapatid ko, dahil alam ko matino, ngayon kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, maski may pera ka, bayaran mo, hindi kayo buboto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon, may biyagay from RMND section. Gusto lang mabalikan, kung ano mo ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? That's so, kumukontra. Ano yung nagtulak sa inyo? Bakit yung kumukontra kayo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Mabait na nga sila tubig. Governor, doon sa binanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with the pieces of evidence? May mga dokumento ho pa kayo, may mga katibayan ho pa kayo para sabihin na ito mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Hindi naman ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemandang tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Yun. Governor, rin ba kayo na make decisions ngayon sa mga Anyways mga kabitan, medyo mahaba na ho yung ating video presentation ho natin ngayon mga kabitan. So ulitin ko po, wala ho itong edit ha. Dire-diretso na ho tayong nagre-record ho at upload na ho tayo dito mga kabitan para makahabol ho tayo sa paglalahad ho ng mga karagdagang impormasyon, balitaan at komprehensibong balitaan ho. At lalo na ho itong ating mga kababayan abroad na magiging updated ho kung ano pa yung mga kaganapan ho sa ating lipunan. So napakatindi yung
sinasabi ho dito ni Manong Chavit, walang preno-preno mga kabaitaan, at sinasabi ho nito sa bandang pinakahuli ho sa video ito na sangkot din pala itong si Bonget mga kabaitaan dahil yung kanilang kontraktor dyan sa Ilocos Norte, kung saan hindi naman binanggit kung anong specific na area, ay kontraktor din nila pala itong mga Diskaya mga kabaitaan. Iba makikita natin, epekto na ho talaga ito sa kabangagan ho ng ating Pangulong Bonget mga kabaitaan dahil sila rin pala ay may involvement ho sa kalakaran ho nitong kontraktor na si o mga Diskaya mga kabalitaan na nagkakaroon ho ng malaking problema ho ngayon dahil nga po sa dami-raming mga unfinished business mga kabaitaan dahil nga po sabi nila may mga ghost flood control projects at bayaran ho para sila ay makakuha di umano ng dami or hindi natin alam kung sila po parang sila yata yung number 1 na pinakadami hong proyekto sa flood control projects mga kabalitaan. Correct me if I'm wrong guys, hindi ko na ma-recall ho ito mga kabalitaan. So anyways, kung gusto niyo po mapanood mga kabalitaan itong karagdagang impormasyon ni Manong Chavit, panoorin niyo po sa kanyang Facebook page or Facebook, hindi ko alam kung page ba yun or personal account mga kabalitaan. So panoorin niyo lang po yan, nandyan ho yung mga detalye, gusto niyo pong i-rewind, i-rewind niyo po para at least maintindihan niyo lalo mga kabalitaan. At ako po nagpapasalamat sa inyo, sa inyong panonood dito at sana tulungan ho tayo sa patuloy ho ng ating paglalahad ng mga impormasyon dahil po sa inyo ay tayo po ay naging masigasigo sa paglalahad ng mga impormasyon mga kabaitaan. Huwag kalimutan mag-subscribe na ho mga kabaitaan ha. And then sa mga bagong salta, subscribe nyo na rin po ang page na ito. And then of course sa ating mga kababayan, lahat-lahat na ho na nanonood po, pinutin nyo po rin pong notification bell para agad-agad nyo mapapanood itong mga bagong i-upload nating video gaya ho nito mga kabalitaan. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Tuloy lamang ho sa suporta at laging tumambay at tumutok dito sa ating palatuntunan, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Luzon, Kabisayan ug Mindanao saan maglupalop ating mundo basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para ho kanatong tanan. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out.